December 28, 2023, nag-ride kami ng Los Caballeros kasama ang mga tropa as our year-end ride. On that same ride nga ay nasiraan tayo at ayaw mag-start ni Rousey. Buti na lang marurunong mga kasama ko. After nga ng ride na yon ay di ko muna masyado nagamit si Rousey. Hanggang sa January 28, 2024 ay nag-ikot na ako pa mga pwedeng gumawa kay Rousey. At ang ending nga ay battery problem talaga. Need ko na palitan ng battery ni Rousey. On that same day, nilinis ko muna si Rousey at pagkatapos, kinumutan ko muna. Fast forward to February 25, 2024, dumating na yung in-order kong battery para kay Rousey. Kaya ngayon, nakakabit ko na siya. Amaron battery ang nabili ko at para sa mga magtatanong, ang size nito ay ETZ9R. Alright, kumusta mga tol? So matagal-tagal tayong nawala sa YouTube at sa mundo na naman ng social media, no? So number one reason once again ay syempre kawalan ng cash. So kasi ako ngayon, simula nung January ay jobless na, nag-resign na ako sa trabaho. No, share ko lang sa inyo mga tol. Nag-resign na ako sa trabaho para kahit pa paano makatulong sa ini-establish namin na family business, ano. So parang yun na lang yung isang bagay na pagkukuha namin ng pera. Kahit pa paano mayroon naman ng maliit na dumadating, ano. Pero yun nga, hindi sapat para sa ating passion, no? Na makapag-vlog, makapag-motor-motor. So yun nga mga tol, bali number one reason nga yung pera. And then number two is, kung nakasubaybay ka sa channel ko, ikaw na nanonood niya, ano, alam nyo naman yung nangyari sa motor natin nung year-end ride. Bali, ang pinaka naging problema pala, no, dahil alam na natin ngayon, is yung battery lang talaga. Talagang nalobat lang talaga yung battery ko na. Bumigay na siya kumbaga. So yun nga, battery, dahil nga sabi ko sa inyo, nag-resign na ako. Medyo matagal yung magkaroon tayo ng budget para sa battery, no. Although, kung para sa iba siguro, maliit na halaga lang. Ang bili ko sa battery ko ay nasa 1,800. Actually, hindi ko pa nga binili ng cash eh. Installment pa. Sa Shopee lang ako bumili kasi wala nga tayong sapat na kaperahan. So sabi ko magkakaroon naman kami ng kahit pa paano maliit na pera, no. So uti-utiin ko na lang bayaran. Kasi nga, hindi ko kaya talaga maglabas ng pera ng isang bagsakan. Wala naman pa akong sinasahod kasi na sa YouTube na tuloy-tuloy, hindi katulad ng kapag empleyado ka, 'di ba? Ako hindi ko naman pinagsisihan na nag-resign ako sa trabaho kasi alam mo 'yan, may benefits din naman, no? Malaki nga lang yung downside niya sa ngayon, pero talagang tiis lang muna. Hindi naman ako maluhong tao eh, no? Kumbaga, masaya naman ako kung ano yung meron lang ako. At kung magkakaroon man ng bagay o kung ano man na whatever na material, 'di ba? Tatanggapin naman natin niya, kumbaga. Masaya naman tayo doon. So yun nga, siguro yun lang naman yung two reasons kaya hindi rin ako masyado nakakapag-content. Pero sa totoo lang mga tol, ay meron akong mga nakalatag na content, no. Malamang tong lahat ng to ngayong March lalabas, itong mga vlog ko na to.
Anyway, today nga pala, para lang meron tayong reference, ano, ay February 27. And recently mga tol, no, nung February 20 lang po ito nangyari, ay nadamay tayo or nadali tayo ng isang e-bike. So ayun, siya pa yung galit, yung nakabangga pa yung galit, babae siya. Hindi ko na lang, ito yung mga picture ng ano, damage sa sasakyan namin. Yan. So ang ginawa ko naman after nyan, nandun naman yung poso o yung traffic enforcer dito sa amin. Advice niya akin ng mga tao rin ko dito sa paligid, ano, wag daw ako magpabarangay lang, magpapulis daw ako. So nagpatawag ako ng pulis doon sa poso, which is trabaho naman nila yun, no? So yun, may dumating naman na pulis. Nakalimutan ko yung pangalan ni madam, pero alam ko di naman niya ito mapapanood. So anyway, salamat madam pulis, ano. Actually ang ginawa lang naman ni madam, pinicturean niya lang, siguro for ano, save na lang din nila yon na may nangyaring aksidente. Pwede kong magamit yung nasa police report as my evidence, no, kapag hindi kami binayaran or tinakbuhan kami nung nakabangga sa amin, ano. Kinuha naman niya yung personal details din namin pareho, no, yung mga names namin kung di ako nagkakamali, kasi kinuha niya yung ORCR nung sasakyan ko. Yung e-bike wala naman niyang rehistro, at the same time wala ring ano lisensya yung rider. Yung e-bike na ano, e-trike na oo. Ayan yan, speaking ganyan, mas malaki-laki dyan ng konti kasi parang maliit to yun. So ang dahilan ni madam ay nasilaw daw siya. Anyways, mabagal naman yung takbuhan ng mga time na nabanggaan niya kami, kaya lang medyo malaki rin kasi naging damage sa sasakyan namin. Yun, nabanggit ko na lang din mga tol, ano. And by the way, dahil na-under na nga rin lang tayo, ito nga pala yung battery na binili ko. Yan, Amaron. So yan yung battery na kinabit natin dito kay Rousey. Sa mga magtatanong kung ano yung size, ang size po niyan ay ETJ9R. Yan, para yan sa mga Rouser NS160. I'm just not so sure kung yan din ang size na kapag ka sa ano, sa mga bagong labas na Rouser, ano. Kasi itong Rouser ko 2018 model, syempre may mga changes yan nagkakaroon din naman ng mga changes sa sizes ng battery, depende sa Bajaj, di ba? Kahit noon natanong ko na kung ano yung isa sa magandang battery na talaga na para sa Rouser. Dati kasi, kung yun nga, kung nakasubaybay kayo sa mga vlogs ko, no, 2021 pa to, una kong beses na nagpalit ng battery, which is my pinakaunang pagkakamali, no, bilang baguhang rider. Nagpalit kaagad ako ng battery. Feeling ko kasi nung time na yon palobat na yung stock, pero ang totoo malayo pa yun sa palobat. Nag-assume ako mag-isa. Anyways, nagpalit ako ng battery noon na M-Track. Actually, Amaron din talaga yung target ko noon. Kaya lang, parang, ay hindi, may isang brand nakalimutan ko, hindi Amaron may isang brand akong target na mabili. Shish, nakalimutan ko yung brand. Yuasa, ayun, Yuasa. Kasi yun yung mga napapag-usapan sa group chat ng mga naka-Rouser, no, isa sa mga magandang brand ay yung Yuasa na brand, ano. So yun yung hanap ko nung nagpapalit ako ng battery. Pero ang nangyari, ang nabili ko ay yung M-Track. Ngayon, ganito pala yan. Ang M-Track at saka ang Yuasa, kung di ako nagkakamali iisa lang daw ang nagmamanufacture. So parang same lang sila, di ba? Magkaiba lang ng brand. Sabi yun nung nagtitinda ng battery na binilhan ko that time. So now, i-compare naman natin yung M-Track at yung Amaron, which is yung battery ko ngayon. Well, sa
specs wala akong kaalam-alam dyan. Sa mismong battery wala akong kaalam-alam. Ngayon sinasabi ko lang na i-compare kasi base lang to dun sa sinabi nung nagbebenta rin, no? Namukha naman yung experience naman siya sa pagbebenta or sa battery, sigurado, kasi hindi naman siya ilalagay siguro doon ng ano, di ba? Ng may-ari nung branch ng Amaron na yon kung wala siya or zero knowledge siya sa battery. So anyways, yun nga, mas magandang brand daw yung Amaron kaysa kay M-Track. Anyways, wala naman akong pakialam din talaga sa brand, no? Ang sa akin, as long as gumaandar yung battery, or I mean maganda yung performance ng battery, okay na yun sa akin, di ba? Basta't nagpe-perform siya the way na kailangan ko, di ba? Na para sa motor natin. So anyways, yan yung 3 brands, no, na pwede nyong hanapan if ever na naka-rouser din kayo kagaya ko. And yun nga, kung ganun pa rin yung size kahit ng mga bagong rouser ngayon. Tinitingnan ko kasi kung nagre-recording eh. So yung 3 brands na pwede nyong hanapan na mga quality na brand yan para sa rouser. Hindi ko sure kung pare-pareho sila ng specifications na kagaya nun. Yung sa Amaron kasi ang tawag dun sa size, no? Hindi ko alam kung ganun din yung tawag eh. Palibasa wala nga akong alam dyan sa battery masyado, no? So sa Amaron kasi pag sinearch mo yung ETZ9R, lalabas ka agad yung Amaron na brand eh ng battery. Parang may sinasabi pa yung si Manong noon N9. Ewan ko kung kasama yun sa specs ng size, ha? So take note nyo na lang din, ano, sa mga naghahanap ng battery ng rouser. And for this vlog, siguro dito na natin tapusin. Again, maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka sa part na to ng vlog, siguro pa-comment na lang ako dyan, welcome back. Kung umabot ka, di ba? Bihirang-bihira yung may umabot dito. So yun lang. Comment mo lang, welcome back kung umabot ka dito sa last part ng vlog. Maraming salamat. Ride safe. Peace out.